Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, si Ninya, sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Yes, present po dito si Ninya. Kasama ko na. Present, Prof. Attorney Dino, una, naggulat ba kayo sa biglaang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon? At sa tingin nyo pa, although dinenay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, yung timing naman napakahalaga yan lagi, di ba? We cannot live like we're under the rock, a rock, and then hindi natin titingnan kung ano yung konteksto ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagbobotohan na yung Kamara at sinabi ni Senate President Tito Soto dati, forthwith, and talagang the next day, no? So, nagkandara pa, nagmamadali. Tapos pumasok pa itong si Bato de la Rosa na 6 na buwan na hindi nagpapakita, sumisweldo, tapos nung dumating, nagwawala pa na parang brat na toddler, tapos siya pang galit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero nung trabaho, nung pinag-uusapan paano mapapababa ang presyo ng langis, ng krudo, ng mga bilihin, kung paano may ibsa ng kahirapan, absent yan. Pero nung politikahan na, change in leadership, tsaka naging present, tapos siya pang galit. Tapos unang-una niya pang sinabi, nagsinungaling pa, nakipag-wrestling daw, yung pala, kumakaripas lang ng takbo. Nakakahiya, no? Kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung pala, nagtatatakbo doon, nagkandara pa, no? How low can the institution of Senate be right now? At para bang wala nang kahihiyan, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag down niya yung dignidad ng Senado bilang institution dahil siya ay isang international fugitive, ha? Fugitive yan sa mata ng international law at siya ang hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, ang nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan mo yung hindi liit ko na sugatan. Kasi nakipag-wrestling ako, ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung hindi liit ng mga senador. Paano yung libo-libong pinatay sa gera ng droga? Yung mga hinagpis ng mga kaanak, ng mga pinatay na siya ang chief implementer ng Tokhang na akala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon kung magsumbong, nasugatan daw yung kanyang hindiliit dahil nakipag-wrestling raw siya pero nagsisinungaling pala nakipag-wrestling, nadapalan pala. No? So totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no? yung kaso niya. Ang napakalaking duwag noon, ang tapang-tapang, pero ngayon para nasusumbong at nagkukulong sa saya ng Senado. What an embarrassment and what a disgrace these senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house, yung Vice President, sila naman sinusubukan na gawing dead on arrival ito. Huwag dapat ay papayag. Yun nga, kanina kausap rin namin si Attorney Domingo, Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga, kumbaga, pagprotekta or pag-protect ng Senado kay Senator Bato, gayong meron siyang international warrant. Ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa sa Pilipinas kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado. Agree po ba kayo dyan? Medyo nakakahiya din yan, no? Nakalagay doon sa Reuters kanina, no? The Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary, ha? Sabi nila dahil tradisyon daw yan na dapat ina-accord ng ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice, ha? Na wanted for crimes against humanity. I don't recall anyone
someone else who was able to do this, no? So wag nilang sabihin na tradisyon 'yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no, na katulad ng crimes against humanity. There's Rule 113 Section 11 of the Rules of Court. Pwede rin pwede rin mag-break in ang mga law enforcement agencies para arestuhin ang isang tao na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6 Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Ang crimes against humanity 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law RA 9851, no, sa section 17 noon, pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron ng pending case at pag may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon in the interest of justice. Pag na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede na isurrender ng gobyerno. Explicit yan sa section 17, no? So talagang malit na malit yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive ng walang legal basis. Parliamentary immunity does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga pugante sa mata ng international law. Yung may soundbite pa nga, partner, di ba, si Senator De La Rosa, na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin pag may warrant of arrest. Pero kaya ganun yung nakita natin. Kaya nandun si former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, kasi nga, challenge niya, ikaw mismo ang humuli sa akin. So, ginagampanan lang daw. Ang sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. Or he's just taking on the challenge. But because nakita nga natin siya na parang sabi nga, nag-act as arresting officer, quote-unquote attorney. Pwede ba yun? Let's say, pwede ba ang citizen's arrest, yung ganyan? Alam mong international fugitive to Pwede pa kahit sino arestuhin siya? Pwede po ba yun? Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record na pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya dapat daw local court lang ang pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na mismo nagsabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na in Pangilinan versus Cayetano, alam dapat ni Alan Peter yan kasi siya yung dinimanda doon, no? Pangilinan Senator Kiko Pangilinan versus Cayetano, and very clear ang sinabi ng Supreme Court doon, no? So malinaw na dahil valid yung arrest warrant, no, pwedeng i-serve yan ng kahit na sino, including even ordinary citizens, no, na katulad ni Sonny Trillanes. Kaso, di ba, nung nandun na si Sonny Trillanes, sabi ni Bato de la Rosa, go ahead, make my day, ikaw mismo mag-post sa akin. Nung nandun na, nagtatago naman na nakakubli yung buntot sa session, no, at nagsusumbong, no, na parang kawawa. Tandaan po natin, gusto lang po natin ipaalala, pero wala naman siguro nakakalimot. Si Bato de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya ang kriminal, bagkus siya ang mamamatay tao, bagkus siya ang pugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila if you elect clowns, expect a circus, no? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, meron pala doon parang marathon na show, no, na nagtatatakbo-takbo na parang duwag, na embarrassing, no, na nadadapa pa, no, nagkandara pa. Yun talaga totoo nagkandara pa. Itong si Bato de la Rosa, macho-macho, ang laki ng katawan pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no? And sana mahuli na siya sa lalong madaling panahon. Ayan, attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin, no? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo dati ni former Senate President Tito Sotto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Mismo Ping yung Lacson, mga kasama parang niya, sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaksyon niyo dito?
Sino ba yung nasa majority ngayon na ano yan may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si Senate President dati na si Chis Escudero na nagreregalo ng $1 million na singseng, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya pero $1 million yung singseng. Involves sa flood control scandal. Involves sa flood control scandal, billion-billion na flood control scandal si Jingo Estrada. Ito namang consistent trend itong si Joel Villanueva na-involve na dati si Napoli scandal. Ngayon, involved na naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH Secretary nung peak ng flood control scandal, no? At saka syempre pahirap sa taong bayan yung prime water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga Villar, kaya sila naglipatan doon kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loren Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat yan ng Macho Black ang tinatawag nila Ping Lacson tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Under investigation din yung anak niya na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no, na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya sa House of Representatives sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon ay sinampal ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na nakuha, wala na-deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na-deliver. Itong si Leandro Leviste, tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano-ano mga chismis ang pinapakalat. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente, kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontratang, sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos binenta lang pala at pinagkakitaan. No? Yan kasi yung konteksto niyan. No? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, Kalaping Lacson, at ultimately, tatry rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Ping Lacson, Mig Sugibiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatraitor Pero alam naman natin, no, na si Loren Legarda yan yung nag-iiyak dati supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon at saka yung supposedly isa yun sa most prolific legislator, sisirain niya yon dahil sa pagkabulok na mga pinipili niya ngayon dahil na rin siguro sa mga kinasasangkutan ng kanyang anak. Okay, very very quickly lang po dahil wala nang oras, no, but Attorney Dino De Leon, pwede bang isang maaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara? Well, chief implementer kasi, sa atin, at least sa batas natin, no, kailangan hindi ikaw yung most guilty. Sa akin palagay, equally guilty talaga ito si Bato de la Rosa. Tsaka, syempre, pagka tinuro niya si Digong, di ba? Tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi yan papayagan ng International Criminal Court, pero nothing precludes his lawyers from actually applying as a witness, no, and for him to be dispensed from the charges if he will cooperate, no. Allowed naman yan sa proseso ng ICC. Nagdadalawang isip na kung papayagan kasi hindi naman indispensable yung kanyang testimony, no. Tsaka malamang hindi niya gagawin, no. Ang balak naman talaga sa kanya ay mabulok sa kulungan kasama si Digong para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yan naman yung napanaginipan niya at sana magkakatotoo na yan sa lalong madaling panahon. All right. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon.